Bago tayo magsimula sa content natin mga tropa, gusto ko lang munang warningan yung mga nagsisimula or gustong magsimula ng kani-kanilang printing business. Aralin nyo maigi kahit papano yung pag-maintenance ng mga printer ninyo dahil may nag-message sa akin na nagpa-repair siya sa isang technician. Yung mga technician ang ibig kong sabihin dyan, mga technician na tumitechnic para mang-exploit ng mga walang idea sa pagpaparepair. Kaya naman kahit papano dapat alam nyo yung maintenance, yung pagki-cleaning, yung pagre-reset, and mismo ako na experience ko, minessage ko yung pinaka-page na yon. Sabi niya sa akin, 1,000 daw yung pagki-cleaning. Cleaning lang 1,000. Kayang-kaya mong gawin yon, gagastos ka lang ng usually 40 pesos or 60 pesos. Pero syempre sabihin na natin yung skills na binabayadan, nasa sayo na yan mga tropa kung sobrang tanga-tanga mo or kung hindi mo kayang mag-cleaning ng printer natin na sobrang dali lang naman na in-upload ko naman yan dyan sa ating YouTube channel. Kaya kahit papano, dapat alam nyo yan. Sa totoo lang mga tropa, yung pagki-cleaning lang, sabihin na natin na around 350 or 400, pwede na yan Pero yung 1,000 plus, 'di ba? 1,400 to be exact, cleaning lang. Anyway, simulan na natin yung content natin. Gusto ko lang talagang warningan muna kayo. Ito yung magiging content natin mga tropa. Previously, meron tayong in-upload na may title na customer siningil ng 25 pesos sa pinapaprint. At may nag-comment sa atin doon. Ito, i-shoutout natin si JD Sicon. Sabi niya dito, boss, paano kaya kung may kakumpetensya yung pagtatayo niya or pagtatayo ninyo ng printing shop? Dahil daw dun sa kanila, meron daw siyang kakumpetensya at pigment ink daw yung gamit. Kaya mura daw nasisingil yung mga customer niya, and siya daw original ink yung ginagamit niya. Ang printer niya ay Epson 5290. Ang pinaka ink niya na ginagamit, eto 300 ang isa, at kung ikukumpara mo yan sa pigment ink, 100 lang ang isa. Alam ko yung iba dyan sumasabay sa paikipagpresyuhan kahit na original ink yung ginagamit nila, pero dito pa lang sa ink talong-talo na kayo. And syempre kung napapansin nyo, nagkakaroon kayo ng customer, akala ninyo kumikita kayo, dun pa lang sa ink nalugi na kagad kayo kung tatapatan ninyo yung singilan nung kabila. Baka naman pa, ang printer nung kabila Epson 121 lang na nagkakahalaga ng 5,000. Dito pa lang din sa printer, matagal-tagal mo talagang mababawi yan, di ba? So, ang sinasuggest ko, mag-stay ka lang kung magkano yung presyo mo, wag mong sabayan yung pinaka-presyo nung kabila na kayang magsingil ng mababa kasi pigment ink ang gamit noon, baka low end lang din yung pinaka-printer niya. Ang totally na maipapayo ko sa inyo, kung kagaya nyo ako na nasa bahay lang, hindi talaga pinaka-focus yung printing, kumbaga parang pinaka-side hustle lang, stay ka lang as 5 pesos and gumawa ka ng pinaka-tarpaulin mo na merong nakalagay na ganyan na malinaw para kahit papano malaman nila na merong printing sa inyo, and siguro gumawa ka rin ng highlight, mag-add ka ng details dyan na ginagamit mo ay original ink at mas malinaw ka mo yung pinaka-output mo. Yun lang, gawan mo na lang ng pinaka magandang word kung paano mo i-explain na mas malinaw yung print mo kasi using dye ink na original. Ibang-iba yung output niya sa pigment ink. Sa susunod, gagawa tayo ng pinaka-comparison niyan. Wala tayong babaguhin sa mga color correction, as in rectang print lang using dye ink at pigment ink para makita ninyo na ibang-iba talaga pag pigment ink. Medyo maputla talaga siya at yung itim, hindi siya as itim na itim kung ikukumpara mo siya sa dye ink. Yon, stay ka lang sa presyo mo, wag mo siyang sabayan talaga. Pero kung gusto mo talagang sabayan yung presyuhan niya at gusto mo pa rin talaga na original ink ang ginagamit mo at gumagamit ka ng printer na Epson 3210, 5290, kagaya nga nung nag-post, ituturo ko sa'yo yung pinagbabawal na technique. Talagang napakalaking tulong neto. At nakita nyo naman yung presyo ng original ink ay 300 at yung pigment ay 100. So, eto na yung technique. Maghahanap ka ng mga page na merong kinalaman sa printer. Kagaya na itong page ni Bente, click lang kayo dito, tapos mag-post kayo dito, buying original ink from bagong printer. Yung mga nagko-convert kasi ng mga printer, hindi nila ginagamit yung mga ink na kasama dun sa kanilang printer. Kaya mabibili mo yon, pwede mo siyang ilagay budget 500.
So, malaking tipid na yan para ka na ring bumili ng pigment ink na nagkakahalaga ng 100 halos, 'di ba? Yung apat na piraso, black, cyan, yellow, magenta. Pwede mo 'yun mabili ng 500. Yung Epson 003. 100% ginagawa ko yan. Kaya naman kahit papano nakakapagbigay ako ng discount din sa mga customer ko na estudyante na kahit na malapit sa akin yung eskwelahan at dun sa pinakamalapit sa school ang print doon ay 2 piso. Kahit papano sa akin 5 piso nagbibigay ako ng discount kasi 500 yung nabibili ko na ink, isang set na. Panoorin mo lang yung upload ko na papaano siya machi-check kung original yung pinaka nabibili mo na Epson 003. Ilalagay ko na lang sa description kung papaano mo machi-check. Ito yung pinaka title, paano mo malalaman kung fake ang iyong Epson 003. Itinuro ko to para sa mga gustong bumili ng mga ink na mga galing sa Convert kasi hindi nila nagagamit yon. 'Di ba? Sana nakatulong. Ito talaga yung pinaka sikreto ko mga tropa. And ang mapapayo ko naman para sa mga meron talagang pwesto, nagbabayad ka sa negosyo mo, wala kang ibang magagawa kundi sumabay or bumili pa rin ng other printer na pwede mong i-pigment ink para masabayan mo yung presyo niya na meron kang ganun, 'di ba? Kasi kung magpe-printing business ka talaga, walang printer na kayang i-accommodate lahat ng needs mo, as in wala. Kung meron, sobrang mahal. Pero kung ayan, as normal ka lang, kagaya mo lang ako na side hustle, wala tayong pwesto, sa bahay lang, ganun lang talaga ang mapapayo ko. And medyo, alam nyo yun, maging friendly kayo sa mga customer ninyo, medyo biro-biroin ninyo, and kung maraming magpa-print, bigyan nyo ng kahit papanong konting discount mga tropa, konting diskwentro at konting paikipagkaibigan. Ako mga tropa, napakalapit ko lang din sa school, sabihin na natin na parang 500 meters lang, and meron din printing shop mga tropa. Biruin nyo yun, yung iba ding estudyante dito sa amin, sa akin pa nagpapaprint imbis na mas mura doon. 'Di ba? Ganun lang yan mga tropa, kung mabait ka and magaling kang makisama, 'di ba? And nakikita naman ng customer mo na mas malinaw talaga yung print sa'yo at kahit papano nagbibigay ka ng discount, yun lang talaga. At eto pa additional, kung kaya mong konting minsan i-pre-pre yung edit, kung konting-konti lang yung i-edit, 'di ba? Or minsan kung sobrang dami naman ng i-edit, mag-additional single ka pero medyo babaan mo lang yung single, no? Parang saktuhan mo lang din talaga. At para naman sa may mga pwesto additional din, bukod dun sa binanggit ko na bumili ka ng printer na pwede mong i-pigment ink, susugal ka talaga doon mga tropa. Wala tayong magagawa kung may pwesto ka, and damihan mo pa yung i-cater mo na mga product. Same as dun sa pinaka-side hustle lang natin or kung nasa bahay ka. Halos pare-parehas lang yan mas magkakaiba lang talaga yan kung meron ka talagang nasa pwesto. Wala kang ibang magagawa kundi sabayan talaga yon kasi hindi mabubuhay ang pinaka-printing shop mo. Mahirap sumabay sa mga nag-i-start ng negosyo ng ganyan. Talagang kailangan mong sumabay doon. Pero kung nasa bahay lang, okay lang yan, as is lang yan. Kasi side hustle mo lang din naman talaga yan 'di ba? And dahil dye ink lang at isa lang din yung printer mo, and sabi mo rin naman bago-bago ka pa lang sa printing, ayos lang yan. Ang mahirap dyan mga tropa kung nasa pwesto ka, as in yung nangungupahan ka ng pwesto, sobrang hirap na yan mga tropa. Pagalingan na lang talaga yan sa mga marketing strategy or pagalingan sa pakikipag-usap mo sa mga customer mo. Yun lang yan mga tropa ko. And in the near future naman mga tropa, kung kagaya mo lang din naman ako na side hustle lang tong printing, for sure bibili ka ulit ng another printer na kaya mo nang sumabay dun sa pigment ink. Kasi ako mga tropa, original ink lang ang ginagamit ko for document printing kasi talagang iba yung kulay niya, talagang matingkad. As in black na black talaga for documents compare sa pigment ink. Kaya wag mong masyadong isipin yon mga tropa, yung ganyan sa kompetensya. And dagdagan mo talaga yung pinaka-marketing materials mo dyan sa lugar ninyo mga tropa. And magpasikat ka rin sa Facebook kagaya ng ginagawa ko para kahit papano makilala ka din dyan sa lugar ninyo, sa mga customer mo, loko-lokohin mo. Follow mo naman kami, follow mo naman yung page namin para send mo na lang dyan pag magpapaprint ka. Galingan nyo lang yung pagmamarket din
ng pinaka-business ninyo na kahit mahal yung kinikater ninyo or mahal yung singil nyo dyan, meron at meron pa rin kayong customer. 'Di ba? Meron at magkaaroon pa rin kayong customer. Biruin nyo nga mga tropa eh. Yung Epson 121 nung tinda nung Idol Rappi ko, 'di ba? 4,000 to 5,000 lang yung pinaka-printer, kaya niyang ibenta ng 10,000. 'Di ba? Ganun lang mga tropa, matuto tayong gumaya kay Idol Rappi dahil talagang idol na idol ko yun. So siguro dito na natin tapusin yung vlogs natin. Huwag kayong panghinaan ng loob kung medyo meron kayong nakakatapat na nagsisimula ng negosyo. Yun lang talaga yung maipapayo ko. Hindi ka makakasabay doon dahil hindi kayo magkaparehas ng mga ginagamit. Kung sasabay ka doon, mauuna ang lumubog. So message na lang kayo mga tropa sa mga gusto mag-avail ng Canva Pro and mga template natin. Like, share, and subscribe at lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampo.